Gabi sa ating lahat, ako po ang inyong lingkod. Hashtag Kuya Michael na nagsasabi kapag may problema ka, hindi dapat simangutan, dapat tawanan dahil ang buhay ay weather lang. Ngayong gabi ay may nagpadala sa atin ng liham, taga Marikina City na nagpapatago sa pangalang Ella. Basahin na natin ang kanyang talambuhay. Dear Kuya Michael, ako po ang iyong magiliw na taga-subaybay at makikinig. Ngayon pa lamang po ay nagpapasalamat na ako na kung sakaling isa sa aking mga liham ang mapili niyong basahin, naway mabigyan niyo ako ng payo. Nag-umpisa ito noong 14 years old pa lamang ako na sinubukan kong magka-jowa. Nag-aaral ako grade 8 sa Marikina, Santa Elena National High School, na naging boyfriend ko si Roberto. Minahal ko siya ng todo at tanggap siya ng aking mga magulang. Hindi katanggi-tanggi na gwapo talaga siya. Mayaman, matipuno, sweet at loyal pa. Mapula yung labi, matangos yung ilong. Lahat ng katangian ay nasa kanya na. Maraming nagkakagusto sa kanya noon sa paaralan namin dahil sa gwapo't mayaman siya. Lahat ng katangian ng isang lalaking hinahanap ng mga babae ay nasa kanya na. Subalit ako ang napili niyang ligawan, Kuya Michael. Inisip ko noon na baka trip niya lamang po ako at lolokohin. Hindi nagtagal ng mansari namin ay may nangyari sa amin dalawa. Binigay ko ang pagkababae ko sa kanya dahil sa mahal ko siya. At di rin nagtagal, iniwan niya ako't niloko. Dumating sa buhay ko si Andrew. Hindi kagwapuhan, black beauty, hindi katangusan yung ilong, mahirap, ngunit mapagmahal at maalaga. Hindi ko man aminin, unti-unti na akong nahuhulog sa kanya. Yung sinubukan ko siyang sagutin. Sinusundo niya ako sa may Marikina. At gustong gusto niyang ipakilala ko siya sa magulang ko. Ngunit sinabi ko sa kanya na hindi pa ako handa at darating din kami sa ganung panahon. Hindi nagtagal, pinakilala ko siya sa aking buong pamilya. At nakilala na siya ng aking ama't ina. Ngunit nung yung akala kong masaya at masayang relasyon ay may tututol pala sa amin dalawa. Nang aking tiyahing mata pobre ay tinutulan kaming dalawa. Pinaglayo kami at pinagsabihan ako at ang aking mga magulang na wala daw mapapala sa akin. Magtapos na lamang daw ako ng aking pag-aaral. At kapag napagtapos ako ng aking pag-aaral, kapag naging professional daw ako, ay may makukuha pa akong masigit pa kay Andrew. Na lait siya, sinabihan siyang pangit, maitim, at walang mararating sa buhay. Ngunit pinatunayan ni Andrew na karapat dapat siya sa aking pagmamahal. Ni kahit hinahadlangan kami ng aming mga magulang, ay sinusundo niya pa rin akong palihim sa may Marikina, palengke, sa may bayan. Doon kami nagkikita sapagkat malapit lang ang aking paaralan doon noon. Hindi nagtagal, masaya ang aming pagsasama. Masaya ang aming pagkikita. Nakakapunta ako sa bahay niya, sa bahay nila, at tanggap ako ng buo niyang pamilya. Hindi nagtagal dahil sa pakaalamera kong kapatid. Naitago na lang natin sa pangalang Angelica. Ay sinabi niya na may communication pa kaming dalawa ni Andrew. Pinaglayo kami muli ni Andrew at tinutulan ng aking mga magulang at ng aking tiyahin, lalong-lalo na ang aking mga kuya na aking kapatid. At nagkaroon kami ng communication sa cellphone lamang. Gustong-gustong sa akin may pagkita
ni Andrew. Ngunit sinasabi ko, darating din tayo dyan. Konting tiis lang. Konting tiis lang. At makakasama rin kita na walang limita at walang hadlang. At uuwi ka ng galing trabaho. Pag uwi mo, nag-aantay ako sa'yo. Ayun ang sinabi ko sa kanya. Pero hindi ko alam kung mangyayari pa ba yun. Dahil pinagpatuloy ni Aldrin ang pangliligaw niya sa akin. Si Aldrin ay kapitbahay ko lamang siya. Simulang 12 years old pa lamang po ako ay nanligaw na siya sa akin. Hindi ko siya sinagot dahil mas pinili ko si Andrew kasya kay Aldrin. Dahil sa ang kulit-kulit niya at tinukso din ako ng aking mga kapatid na sila Angelica at ng aking mga kuya. Na kaya bagay daw kami ni Aldrin. Dahil sa kalungkutan ko noon at nangyari sa amin ni Andrew, ay sinagot ko na rin si Aldrin. Mas pinili ko lamang na ilihim kay Andrew na naging kami ni Aldrin. Dahil sa ayaw ko siyang masaktan at ayaw kong masaktan si Andrew. Hindi ko alam kung mahal ko na rin si Aldrin. Naguguluhan na ako nun, yung mga panahon na yun, Kuya Michael. Hindi ko alam kung sino ang pipiliin ko. Hindi nagtagal, nalaman din ni Andrew na naging syota ko ang aking kaibigan na nanligaw sa akin simulang 12 years old na si Aldrin. Nagselos si Andrew at nagchat sa akin. At ang sabi, kala ko ba hindi mo ko iiwan, Ella? Kala ko ba mahal mo ko? Di ba nangako kang babalikan mo at pupuntahan mo ko dito sa amin? Ang sabi ko lamang nun, Kuya Michael, dahil sa ayaw ko siyang masaktan at ayaw ko siyang paasahin. Oo, sinagot ko si Aldrin, pero para sa atin din naman dalawa yun. Para sa itago yung relasyon nating dalawa na ayaw kong mawala, na kay tagal-tagal kong iningatan. Sana maunawaan mo ako, Andrew. Darating din yung oras na magsasama at magkikita rin tayo. Ngunit sa ngayon, tiis-tiis lang muna tayo. Ayoko lang kasing mawala. Sinabi sa akin ni Andrew, mahal mo na ba si Aldrin? Ang sagot ko sa kanya, ayun nga ang hindi ko magawang mahalin. Kahit na nagpapakatanga siya sa akin. Sinagot ko lamang siya para pagtakpan ang relasyon nating dalawa. Sinusubukan ko rin siyang mahalin dahil siya ang gusto ng aking mga magulang at kilala din siya ng aking mga kapatid at boto sila sa amin dalawa. Hindi ko nga alam, Andrew, kung bakit ayaw nila sa atin dalawa. Gusto nila sa ibang tao kaysa sa atin. Dahil sa hirap na ako noon, Kuya Michael, naisipan kong pumasok sa isipan ko na magtanan kaming dalawa ni Andrew. Chinat ko siya at sinabi na kapag magpakuha ako sa kanya ay sana kunin niya ako. Dahil sang gulong-gulo ang buhay ko at hirap na hirap sa relasyon naming dalawa na hindi ko alam kung ganun ba talaga ang mangyayari. Hindi nagtagal ay unti-unti na rin nahulog ang loob ko kay Aldrin. Na niloko niya ako, nalaman na may balak lamang po siya sa akin. Titirahin niya lamang po ako at iiwan. Nagkabalikan kami noon ni Andrew dahil sa nalaman kong niloloko lang ako ni Aldrin. At magka-chat kami ni Andrew. Nang nalaman niya na nakabayo na naman ako sa kay Aldrin, hindi ko sinabi na nagkabalikan kami. Dahil pinangako ko kay Andrew nun na hindi na ako makikipagbalikan kay Aldrin. Ngunit mas pinili kong ilihim kay Andrew ang namamagitan namin dalawa ni Aldrin. Nang nag-out ako nun, nawawalan na ako ng time kay Andrew.
Lagi kong sinasabi dahil busy lang ako sa aking pag-aaral. Marami lamang akong problema, sana maunawaan niya. Alam ko hirap na rin si Andrew sa relasyon namin dalawa. Ngunit mas pinili niyang magpakatatag kasya hanapin sa iba ang hindi ko na ibibigay sa kanya. Hindi nagtagal, nagkahiwalay talaga kami ni Andrew. Aaminin ko, masyado ko siyang nasaktan dahil sa pinaasa ko lamang siya na babalikan ko siya at magsasama kaming dalawa. Alam ko na nasaktan ko siya dahil mas pinili niya na magtiis at maghirap sa amin dalawa. Ngunit siguro, hindi talaga kami para sa isa't isa. Baka kami talaga ni Ardrin. Kung talagang kami para sa isa't isa, ay magkakabalikan din kaming dalawa. Kung nasan man si Andrew ngayon, ay nangihingi ako ng tawad sa kanya at lubos na humihingi ng pasensya dahil hindi ko natupad ang mga pangarap namin sa buhay na bubuo ng isang masayang pamilya. Sana kapag magkaroon ka man, Andrew, ng babaeng muling magmamahal sa'yo, sana mas deserve na ng pagmamahal mo, hindi katulad ko na walang ibang ginawa na ang saktan at paiyakin at paasahin ang tulad mo. Minahal naman kita, hindi lang boto sa'yo ang mga magulang ko. Alam ko, sa ganun, aking kwento ay maraming magbabash sa akin. Ni Kesya, hindi ko sinunod ang aking puso. Ni Kesya, hindi ko sinunod ang pagmamahalan at pinaglaban ko ang pagmamahalan namin dalawa ni Andrew. Sana maunawaan mo ko, Kuya Michael. At ngayon pa lamang po ay nagpapasalamat na ako na kung sakaling isa sa mga sulat ko ang mabasa ninyo. Sana nakapagbigay ako ng payo sa mga nakikinig at lalong-lalo na sa ibang ninyong taga-subaybay. Ako po ang lubos niyong taga-subaybay, nagmamahal, Ella. Ang maipapayo ko lamang sa iyo, Ella, ay ganito yon. Tama yung decision mo na mas pinili mo si Aldrin kasya kay Andrew. Subalit kung sino ang mahal mo talaga, at sabi mo nga sa akin kanina sa sulat mo na naguguluhan ka na dahil sa minahal mo talaga si Andrew, hindi lang siya tanggap ng pamilya mo, at nung una nga okay nga kayo. Napakahirap yung kalagayang ganyan. Pero bilib ako sa'yo na kahit na napakahirap na ng buhay, ay mas pinili mo na itago at suluhin mo na lang. Pero kung talagang kayo ni Andrew ay pagtatagpuin at pagtatagpuin pa rin kayo ng tadhana, at tadhana na mismo ang bibigay ng paraan at dahilan upang pagtagpuin kayong dalawa. At kung sakaling mangyari yon, baka sakaling kayo na talaga ang tinadhana sa isa't isa. Muli po, ako po ang inyong lingkod na nagsasabi, kapag may problema ka, hindi dapat simangutan, dapat tawanan, dahil ang buhay ay weather lang. Kaya kung kayo may problema, i-follow nyo lamang po ako sa aking YouTube channel at pindutin nyo ang notification bell, at huwag nyo din kalimutan na mag-like and mag-subscribe para updated kayo sa aking mga bagong video. At i-message nyo lamang din po ako sa aking Facebook, Michael Yepes, at Jan Michael Yepes. At magpadala kayo sa akin ng inyong mga sulat. Baka sa isa sa inyong mga sulat ang aking mabasa sa aking YouTube channel. Pakisubaybayan na lamang din ang nagpadala ng mga sulat sa aking YouTube channel, kung sakaling liham ninyo ang mapili kong mabasa. Muli po, ako po ang inyong lingkod, #Kuya Michael, na nagsasabing ang problema hindi dapat simangutan, dapat tawanan, dahil ang buhay weather lang. Maraming salamat po sa mga nagbigay ng liham at sumusuporta sa ating YouTube channel.
Ingat po tayo and thank you and Happy New Year. Advance Happy New Year sa ating lahat. Muli po, nagmamahal, Michael.